Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kasama sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin itong isang nagte-trending na topic tungkol sa pahayag ng ating senadora na si Amy Marcos, kapatid ng ating Pangulo. Isipin po ninyo na tayo po ay nasa isang madilim at seryosong tagpo. Sa harap ng media, humarap ang isang panganay na anak, si Senadora Amy Marcos. Sa kanyang mga mata, makikita ang tila pagsisisi. Binabahagi ang isang sikretong pampamilya. Napanood natin yan, no? Sa YouTube at nagte-trending. At ang sabi niya, may isang huling habilin ang kanyang yumaong ama, ang dating Pangulong Ferdinand Nedralin Marcos Sr. At ano naman ang hinabilin? At ano ang iniutos sa ating butihing senadora na si Amy Marcos? Ang sabi daw ng yumaong Pangulo, Amy, bantayan at talagaan mo ang iyong kapatid na si Bongbong. Dahil nung bata pa siya ay tila hindi pa siya seryoso sa buhay. Ngunit bakit ngayon lang ito lumalabas? Bakit ngayon lang ito kinukwento ni Senator Amy Marcos? At bakit ito mahalaga? Sa likod po ng bawat salita ni Amy Marcos ay may isang naratibong politikal na pilit itinatanim sa isipan ng publiko. May kwento sa likod ng naratibong ito. Dito gustong ipakita ng ating senadora na ang ate ay isang tagapagligtas. Sa mundo po ng politika, ang bawat kwento ay may layunin. Sa paglalabas ng kwentong ito, tila gustong iparating ni Amy Marcos ang dalawang bagay. Ang unang-una dito ay yung dominance. Gusto niyang ipakita na siya ang pinagkatiwalaan ng ama ng nasirang Ferdinand Marcos Sr. Siya ang tunay na may hawak ng gabay ng pamilya. Yan ang gusto niyang palabasin sa isipan ng publiko. Pangalawa, yung weakness of the leader. Sa pagsasabing hindi seryoso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung kabataan niya, o dahan-dahang pinupuna ng naratibong ito ang kakayahan ng kasalukuyang Pangulo na mamuno ng mag-isa. Kung mapapansin ninyo, puro negatibo ang sinasabi ni Amy tungkol sa kanyang kapatid. At na ngayon nga, ipinalabas ang isang madamdaming video bilang isang ate. No? Pero alam niyo po, ito po ay hindi lamang isang pamilyang nag-uusap. Ito po ay isang estratehiya upang kontrolin ang opinyon ng publiko tungkol sa kung sino ang dapat tunay na pinakikinggan sa loob ng Marcos administration. Pansin ko lang, mukhang hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob nito at mukhang may pinagdadamdam ito eh. Mukhang mayroong hindi na pagbigyan. Okay, so tingnan natin ang katotohanan sa mata ng batas. Bakit hindi kayo dapat maniwala? Dito po papasok ang ating pagiging mapanuri. Bilang mga mag-aaral ng batas, kayo na nanonood sa akin, at yung mga abogado na din, at yung mga critical na mamamayan, bakit hindi natin dapat tanggapin ang kwentong ito bilang katotohanan na nanggagaling sa isang senadora, kapatid ng kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos?
Pwede kong sabihin sa aking sariling pananaw na ito po ay isang multo ng hearsay. Sa ilalim po ng ating bagong batas sa Rules of Evidence under the 2019 Rules of Evidence, ang pahayag po ni Senator Amy ay isang klasikong halimbawa ng hearsay evidence. Bakit po? Dahil ang original na nagsalita, si Ferdinand Marcos Sr. ay patay na po at hindi na po pwedeng isalang sa cross-examination kung ito ay isipin na natin na nasa isang hukuman. Hindi na po natin matatanong ang ama na namayapa na kung totoo bang sinabi niya iyon o kung imbento lamang ito ng anak para sa pansariling politikal na agenda. Madali kasi magsabi ng ganyan na may ibinilin sa iyo ang matatandang namayapa na. Pag-usapan natin yung Rule 130 ng Rules of Evidence. Bagamat tinanggal na po yung dead man si statute, nabanggit ko kanina to sa sa usapang batas. Nananatili ang panuntunan na anumang ebidensya na hindi napatutunayan ng personal knowledge ay mahina at walang bigat sa korte. So, parang na-set aside na kasi itong dead man si statute. Pero pahapyaw kanina binanggit ko po to sa usapang batas. Kaya nga lamang medyo ang dami kasi nagtatanong. Minsan nawawala yung flow of thoughts mo doon eh. Okay. Maaring sabihin ni Amy Marcos na ito ay isang family tradition. Nakasulat yan sa Rules of Evidence. Section 41 yan. Ngunit ang batas ay mapili. Ang mga kwentong pampamilya ay tinatanggap lamang kung ito ay nangyari ante-litem motam. Ano ba ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po nito, sinabi dapat ito noong wala pang away o political tension sa pamilya sa gitna ng hidwaan ng mga Marcos at Duterte at ang tila lamat sa loob ng pamilya Marcos. Ang timing ng kwentong ito ay kaduda-duda. Di ba? Kaduda-duda ang kwentong ito na inilabas ni Amy ngayong Semana Santa. Okay. Bilang panghuli po, ang kwento ng huling bilin o huling habilin ay mananatiling kwento lamang yan. Sa mata ng batas, ang mga verbal na bilin ay wala pong legal na kapangyarihan. Moral obligation lamang kung tutusin. Meron kung talagang may ibinilin sa kanya ang namayapang Ferdinand Marcos Sr. Hindi pwedeng gamitin ang bulong ng patay upang diktahan ang takbo ng isang bansa o ang kredibilidad ng isang nakaupong pangulo. So, ang tanong ko dito, bakit hindi dapat maniwala ang publiko sa pahayag o naratibo ni Senator Amy Marcos? Dahil ang batas po ay ginawa upang protektahan tayo sa mga sabi-sabi, kwento-kwento, or hearsay. Kung hahayaan nating maghari ang naratibong hearsay sa ating politika, para na rin nating hinayaan na ang mga multo ng nakaraan na magpatakbo sa ating kinabukasan. Ang katapatan po sa bayan ay hindi nasusukat sa bili ng isang ama sa kanyang anak, kundi sa katapatan sa konstitusyon na atin pong sinusunod. So, nandito na lamang po, ito pong muli, ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your